Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po nalulungkot si Senator JV Ejercito sa pagkakulong ni Senator Jinggoy Estrada. Opo mga kabibig. Pero hindi ramdam ng netizen. Parang masaya si JV Ejercito. Kung sabi pa ng netizen ba, kung talagang nalungkot ka, dapat sana sinamahan mo yung kapatid mo, bakit yung majority black senators ang sumama sa kapatid mo? Kung talagang may concern ka sa kapatid mo, kung talagang kahit hindi kayo pareho ng paninindigan, pero blood is thicker than water, bakit hindi ka sumama? Bakit mas pinili mong samahan ang minority black kaysa kapatid mo na nangangailangan ng mga support system? Hoy, minority black, galit hindi sumipot ang majority black. Pero alam nyo kabibig, no? Sabi ng ilan, deserve daw na hindi dumating ang majority black. Deserve daw ng minority black. Sabi ng ilang netizen, it's a tie. Ganon din. Oh, di ba mga kabibig? Nung nag-walk out sila, marami din nasakripisyo na mga bumisita sa Senado. Same lang ngayon, di ba? Kaya, well, ang mga magkapatid na Tulfo ay nagpa-interview. Ay, Chumika sila. Pero unahin muna natin si JV Ejercito mga kabibig. Ito yung sinabi ni Senator JV Ejercito na nalungkot siya sa nangyari ng kanyang kapatid. Yan nalulungkot ako. Nagpahayag ng kalungkutan si Senator JV Ejercito kaugnay ng kinaharap na kaso ng kanyang nakakatandang kapatid na si Senator Jinggoy Estrada. Ngunit iginiit niyang mahalagang manaig ang katotohanan at hustisya habang umuusad ang proseso ng batas. Pwede naman. Pero sana pinakita mo kung ano yung kalungkutan or at least man lang simpatya sa kapatid mo. Parang wala kaya tang simpatya. Ayon kay Ejercito, bilang kapatid ay nalulungkot siya sa nangyayari. Ngunit bilang lingkod bayan ay naniniwala siyang kailangang hayaang umusad ang batas. Wala namang problemang umusad ang batas. Wala namang nagsabi na pigilan mo JV Ejercito. Ang tanong ng mga tao ba, bakit hindi mo malang sinamahan yung kapatid mo? Di nga, malungkot talaga o natutuwa? Hudas, ikaw isang araw iiyak ka rin. Di ka namin ibinoto. Kailangan umusad ang maleta, sayang ang boto. Sabi niya, syempre bilang kapatid, nalulungkot din ako at nalulungkot ako para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya lang as a public servant, kailangang hayaan natin umusad ang batas. Yan ang sabi ni Senator JV Ejercito. Wala namang problema kung umusad ang batas. Pero sabi ng mga netizen, mas pinili mo ang samahan ang minority black kumpara sa kapatid mo na nangangailangan ng support system ngayon, ng pag-intindi. Well, ganun talaga kabibig. Mas importante ni JV Ejercito ang minority black. Ito yung interview ni JV. Hanapin natin interview ni JV Ejercito, ha? Insan ka ba? Huwag ka magtaiyan. Ito na. Siguro, pinalain ko na magkaroon siya ng lakas sa loob na harapin itong mga akusasyon sa kanya. No? Kaya lang, sa huli, siyempre kailangan manaig ang katotohanan at saka yung justisya. No? Kaya talagang siyempre bilang kapatid, nalulungkot din ako. Kasama, nalulungkot ako para sa kanya, sa kanyang pamilya. Kaya lang, sa public servant, kailangan hayaan natin na umusad ang batas. Dapat natin malaman ng katotohanan at saka dapat manaig ang justisya. Yun ha, nakita natin si JV Ejercito. Ito naman ang komento. Basahin natin. Kapatid daw ha, yung kapatid mo may prinsipyo, ikaw wala.
Ito pa, kapatid daw, pulpul ng kapatid to. Siyempre, mas bigat ang maleta sa kapatid. Nalulungkot pero nakasmile. O sabi ni AZ Rojas, mahirap talaga tanggapin na anak ka sa labas. Uy, grabe naman kayo, GM Larry Permalino. Ito pa, nalulungkot na nakakatawa. Uy, ano ba naman kayo, mga komento nyo kay JV Ehersey 2 ha? Careful kayo. Pero yun ay sentimiento ng mga netizen after nila na nakita, narinig, at alam niyo naman mga netizen, mga very observant ang ating mga netizen ngayon. Kung ano yung nakikita nila, yun ang kanila i-comment. Pero ako naman, wala nang problema sa komento ni JV Ehersito. Pero sana man lang maipakita niya na at least concerned siya sa kanyang kapatid. Words are not enough to show that you are concerned with your brother ba, mga kapibig. Kahit hindi man lang kayo, kahit anak sa labas or whatsoever, blood is thicker than water, pero ngayon iba na eh. Di ba? Iba na ang sitwasyon ngayon. Magkaiba na. Nako, alam nyo ba kabibig? Grabe pala ang drama kanina. Kasi hindi dumating ang majority black. Majority senators a no-show sa Senado. Minority senators apologize to the guest of the Senate plenary after session that begin due to lack of quorum and presiding officer. So pasensya na kayo. Hindi dumating. Hindi dumating ang majority black. I think ito ang sabi ni Erwin Tulfo. Pinatayan na sila ng Wi-Fi, tapos kuryente. Pero bakit may kuryente pa dyan? Di ba ito? Oh, what happened? Happened po saan? Bakit hindi po Lokoy sila. Ano po? Sila? Saan uwi na po kayo? Uwi na po kayo, sir. Ano pang gagawin namin? Ano po masasabi nyo na maraming guests yung naghintay? Yan nga nakakaya eh. Yung ginawa nila eh. First time ever, sabi nila. First time Ayan ever. ang nangyari sa kanila. Bakit po nakakahiya for you? Ay grabe, inostis natin taong bayan. Trabaho kami. Bakit nakakahiya? Kayo nga, nag-walk out. Wala naman nakakahiya doon. Walang trabaho kami nagagawa. In fact, nakita naman, maraming bisita dyan. No? Meron pa yung po yatang CA na pending. Tatlong generals, mag-retire na, kawawa naman. Hindi sila mag-promote, doon pa sila mababanggang. Dahil sa kagawa nila, may tatlong generals sila kinawawa. Sen, sabi po ni SP Alan, kailangan daw pong challenge niya po yung Senate minority na Gusto niya, sumama kami sa kanya na i-boycott Yes. itong Senate. Kasi sabi niya, kailangan daw independent ang Senate sa kahit sa anumang mga situation. Bakit? Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pag-boycott sa kanya? Sa kanila? Kami magtrabaho lang. Siguro sila ayaw nila magtrabaho. Then it's up to them. So, in-hostage na kami. Tapos pinatayan pa kami ng aircon. Pinatayan pa kami ng wifi. Sino nagpatay, sir? Siyempre, sino ba mong nasa majority? Natawagan po si SP kanina. Sumagot po ba siya? Sumagot siya yung sa isang message na pagkahaba, 1 kilometrong haba. Ano pong laman, Sen? Yun na, so ang buod nun is na para bang kailangan namin sumama sa kanya na i-boycott itong Senate. Yes, sir. Boycott Yung ang feel nyo, kaya parang hindi na po kayo mag-iintay dito, nalaman nyo hindi na So papasok kami tomorrow. Sila mag-boycott, okay lang, pero kami papasok kami hanggang Wednesday. Tuloy-tuloy Ba't namin po. gagawin yun? Kung may balak silang i-boycott tong Senado, sila lang. So that's the term, sir, boycott ang ginawa ng majority? Parang gano'n yung tema ng message ni SP Alan. Na kasi dapat daw we have to show independence sa Senate ng Senate daw. Ano independence sasabihin niya? Sa tingin niyo, Sen, this is the answer to the walkout that the minority did last week? Hindi naman kami nag-walkout. Nag-walkout kami nung last time because meron ni-railroad nila yung rule. Ibang usapan na. Hindi kami nag-walkout ngayon, di ba? Silang nag-walkout. Wala naman sila, di sinusunod. So sir, what will happen now? Choir. Kasi nandito naman sila eh. Ito ang komento ng mga netizen. It's a tie. Anong nakakahiya back to you? Ito yung tamimi sa flood control scandal. Dami mo sinabi, but ba kayo nag-walk out last session? Back to you. Bawi lang ng mga ulit. Ano ngayon? Now you know how it feels. Sabi ni RL Barcode.
Ito pa, nag-away kasi yung mag-asawa tapos the husband intentionally off the aircon. Mas nakakahiya yung pag-walk out nyo. The law of karma, what goes around, comes around. Na back to you kayo. Okay lang, may blue ribbon naman sa Thursday. Wow, first time ever ang pag-walk out ninyo. First time ever po. Walk out, then walk in. Mga bagag faces. Kulokoy, nakalimutan agad yung pag-walk out nila. Bawian blues na yan. Anong pakiramdam? Solid na iwan sa ere. Gawain nyo yan during session. Nagsialisan kayo. Work daw. Hawak ni Alan ang beat. Ang baton pala. Sabi ng mga netizen. Nag-walk out naman kayo. Bakit kayo nagbalik? O, di ba? Pag sila nag-walk out, okay lang. Ang ingay ni Tolfok ngayon na okay lang yan, nag-walk out naman kayo last time, di ba? Na back to you kayo. Na back to you daw, mga kabibig. Ito naman ang komento ng kanyang kapatid na si Erwin Tulfo. This is the message is like a waste of another taxpayer's money. Thank you so much, sir. Pero yung pag-walk out nyo, hindi waste of taxpayers money. Ordinary empleyado, pisante, suspendido, memo, mag-senador, ganun-ganun lang. And this is the first time na hindi naman force majeure, wala namang bagyo, lindol, whatever, wala namang... Yung pag-walk out nyo po, first time ba yun? Ay, nako. Sige. pandemic. Explain Hindi mo lang your sabi side. ko ng reason. Boycott for what? Boycott dahil hinuli si Jinggoy? That's not enough reason for you. You boycott because one of us was arrested. Sinasabi na nga dati, bakit walang nahuhuli, bakit walang kinakasuot? Ito na, hinuli. What happened? The boycott. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Whoa.